Simple lang naman ang pangarap ni Kayla. At iyon ay ang mabayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya. Napakasimple lang. Mabayaran lang ang utang ng mga ito ay isa na itong malaking achievement para sa kanya. Dahil doon pwede na siyang mamatay ng payapa. Kaya naman ng isang araw na may isang lalaking lumenta sa kanya kapalit ng 1 milyon ay hindi na niya ito pinalagpas pa. Wala na siyang pakialam kung ang kapalit ito ay ang kanyang moralidad at dignidad bilang babae. Ang importante ay masakatuparan lamang niya ang kanyang pangarap. Dinala siya ng lalaki sa bahay nito. Mayaman ang lalaking iyon. Base pa lamang sa damit itong suit and tie, ay masasabing hindi ito basta-basta. Umupo si Kayla sa sopa at pinagmasdan ang paligid. Inggit na inggit siya habang pinagmamasdan ang ganda ng bahay at ang mga mamahaling mga gamit na naroroon. "Dito ka ba nakatira?" tanong ni Kayla. "Mag-isa ka lang dito?" Umupo rin ang lalaki sa isa pang sopa. "Mag-isa lang ako dito, Kayla. Ako nga pala si Julius." "Nice to meet you, Julius. Don't get me wrong ha, hindi ako ganitong klaseng babae. Pinapahalagahan ko ang pagkababae ko at naniniwala ako na hindi dapat produkto ang katawan ng isang babae para ibenta. Gagawin ko lang ito dahil kailangan na kailangan ko ang pera," sabi ni Kayla. Nagtaka naman si Julius. "Ha? Anong sinasabi mo?" Nagtaka rin si Kayla. Kulang na lang ay may maglutang ang mga question mark sa ibabaw ng ulo niya. "Ha? Anong ibig mo sabihin na anong sinasabi ko?" May kinuhang larawan si Julius sa kanyang wallet at inabot ito kay Kayla. Tinanggap naman ito ni Kayla at pinagmasdan ang larawan. Larawan iyon ng isang batang babae na naka-braid ang buhok. Sa tansya niya ay nasa 7 taong gulang pa lamang ito. "Sino to?" "Anak ko yan." "Anak mo?" "Yes." "Ano meron sa kanya?" "Naaksidente siya noong nakaraang 2 buwan at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa alaala niya. Namatay ang mama niya sa aksidenteng iyon. Kaya ako nakikiusap sa iyo dahil kailangan mo magpanggap bilang mama niya. Baka sakaling bumalik ang mga alaala niya kapag naranasan niya ang pagmamahal ng isang ina." Napahiya naman si Kayla dahil ang buong akala niya ay rerentahan siya ni Julius para sa panandali ang aliw. Pero nagkamali siya. Napahiyaman ay natuwa pa rin siya dahil hindi naman pala niya kailangang ibenta ang kanyang dignidad para sa pera. "Ano bang iniisip mo? Akala mo ba I rented you as a prostitute?" Matawa-tawang sabi ni Julius. Namula naman ang pisngi ni Kayla sa hiya. Kasi parang ganun ang approach mo sa akin kanina sa 7-Eleven. Masisisi mo ba ako?" "Huwag ka namang hinayang," nangaasar na sabi ni Julius. Nainis naman si Kayla. "Anong nangihinayang? Hindi ako nangihinayang, no? By the way, next week, iuwi ko na rito ang anak ko si Marian. Sa ngayon, nasa poder pa siya ng lolo at lola niya. Bali by next week, kailangan mo na mag-impake dahil titira ka na rito sa bahay." "Sige, Julius. By the way, condolence nga pala sa pagkamatay ng asawa mo." "Salamat, Kayla. Sinisikap ko pa rin maging matatag para sa anak namin. I'll give you 100,000 pesos para sa paunang bayad doon sa 1 milyon na ibabayad ko sa iyo." Natuwa naman si Kayla. Umabot sa tenga ang kanyang mga ngiti. Ngayon lang siya makakahawak ng ganong kalaking pera. Matapos nga siyang bigyan ni Julius ng 100,000 pesos ay umuwi na siya. Sa kanyang nirerentahang kwarto sa Taguig ay pinagmasdan niya ang litrato ng kanyang mga magulang na parehong na maalam na. Bago namatay ang mga ito ay binilinan siya ng mga ito na gawin ang lahat para mabayaran ang lahat ng utang nila. Para kay Kayla ay unfair na siya ang magbabayad ng utang ng mga magulang niya. But at the same time ay iniisip din niya ang pinagkakautangan ng mga magulang niya. Kalahati kasi sa 1 milyong utang na iyon ay nauwi lang sa pagpapaaral sa kanya. Nang araw na iyon ay nakangiting nakatulog si Kayla. Lumipas ang mga araw ay nag-impake na nga si Kayla ng kanyang mga gamit at nagpunta na sa bahay ni Julius.
Naghintay sila roon tsaka dumating ang mga magulang ni Julius kasama si Marian. Binilinan siya ng mga magulang ni Julius na alagaan ng mabuti si Marian at iparamdam dito ang pagmamahal. Sa ganoong paraan kasi ay baka sakaling bumalik ang mga alaala ng bata. Matapos naman noon ay umalis na ang mga magulang ni Julius kung kaya't naiwan silang tatlo sa bahay. Pinagmasdan ni Kayla si Marian. Napakatambok ng pisngi nito at bilugan ang mga mata. Ang gandang bata naman pala niya. Siguradong maganda rin ang mama. Napahinto sa pagsasalita si Kayla nang ma-realize niyang siya pala dapat ang mama ni Marian. Kaagad silang nagtinginan ni Julius para magsenyasan. Napangiti na lang si Kayla at hinawakan sa balikat si Marian. Marian, namiss kita, sabi niya at niyakap ang bata. Hindi pa rin nagsasalita si Marian. Halatang hindi pa rin ito panatag. Siya ang mama mo, Marian. Naalala mo ba siya? Sabi ni Julius. Umiling si Marian. Huwag kang mag-alala, Marian. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang mga alaala mo. Sabi naman ni Kayla at sinuklay ang buhok ni Marian gamit ang kamay niya. Pinagmasdan niya ito sa mga mata at nginitian. Matapos noon ay pinatulog muna nila si Marian dahil kanina pa ito hikab ng hikab. Natulog muna ito sa kwarto ni Julius. Habang natutulog doon ay nag-usap naman sina Kayla at Julius sa sala ng bahay. Nga pala Julius, sa totoo lang wala naman akong alam sa mga ganap sa buhay ng mag-ina. Baka naman may mga informasyon ka dyan na pwedeng i-share sa akin na pwedeng makatulong sa mabilis sa pagbalik ng alaala ni Marian? Oh, yes. Mahilig manood ng cartoon si Marian sa tuwing umaga. Lagi siyang nanonood ng Peppa Pig, Powerpuff Girls at Barbie. Lagi silang nanonood ng kanyang mama tuwing umaga habang pinapakain siya ng cereals at gatas. Sa hapon naman, dinadala ng yumao kong asawa si Marian sa playground para maglaro ito roon. Mga 1 oras din sila roon. Bago mag-alas 5 ay umuuwi din sila. Pag uwi ay tinutulungan ng asawa ko si Marian sa mga school activities niya. After ng about 2 hours, nagluluto siya ng hapunan namin. Sa weekend naman, tinuturuan niya ang anak namin na magluto ng mga pagkain sa kusina. Minsan naman ay tinuturuan niya ang anak ko ng mga physical activities at minsan tinuturuan din niya ang anak namin ng mga bagay na hindi pa itinuturo sa school, like history. Napangiti naman sa tuwa si Kayla dahil sa pagiging warang ng ina ng mama ni Marian. Napakabuti naman pala ng mama niya. Talagang pinapalaki niya ng mabuti ang anak niya. Nakakapanghinayang na nangyari ito sa kanya. Oo, hindi ko pinagsisisihan na siya ang babaeng pinili kong maging ina na magiging anak ko. Napakabuti niya at kailanman ay hindi niya pinabayaan ang anak namin. Makikita ang pangungulila sa mga mata ni Julius. Pwede ko bang makita ang itsura ng mama ni Marian? Sisikapin ko maging kaitsura niya kahit napapaano. Pinakitaan nga siya ng litrato ni Julius. Siya si Celine. Napakaganda niya, diba? Nabighani nga si Kayla sa kagandahan ni Celine. Ang ganda pala niya. Mukhang hindi kakayanin ng beauty kung maging kaitsura niya. Natawa naman si Julius. May mga damit si Celine sa kwarto namin. Pwede mong suotin yun. Kung iyon ang makakatulong para mabilis na maalala ni Marian ang lahat, ayos ang sakin. Hala, seryoso? Baka naman magalit sa akin ang asawa mo. Kahit naman nasa langit na siya ngayon, baka nakikita pa rin niya tayo. Hindi selfish si Celine. Alam kong matutuwa siya kapag nalaman niyang gumagawa tayo ng effort. Aanhin naman niya mga damit niya ngayon. Sana nga. Baka mamaya, multuhin ako dun. Pagbibiro pa ni Kayla. Hindi kanya mumultuhin. Bakit naman niya gagawin yun? Matawa-tawang sabi ni Julius. Natawa na rin si Kayla upang gumaan kahit na papaano ang atmosphere sa loob. Nga pala Kayla, maipagtatapat ako sa iyo isang bagay. Pasensya na kung ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo. Nagtaka at napaisip si Kayla sa tono ng pananalita ni Julius. Ano yan, Julius? Ang totoo niyan, may misteryo sa pagkamatay ng asawa ko. Naniniwala akong hindi lang aksidente ang nangyari sa kanya.
may gustong pumatay sa kanya. Lalong naintriga si Kayla. What do you mean? Pwede mo bang i-explain? Bago nangyari ang aksidente, tumawag si Celine sa akin. Ang sabi niya, may tatawag daw sa akin from unknown number. Sinabi niyang wag ko raw yung sasagutin dahil manganganib ang buhay ko. Nang araw na iyon, hindi ko nga sinagot ang tawag na yun. Isang oras lang matapos nun, nalaman ko nang tumaob ang sasakyan ni Celine at dead on arrival siya sa ospital. Napatakip ng bibig si Kayla sa gulat. Nakaramdam siya ng pangamba. Hindi lamang para kay Julius, kung hindi para din sa kanyang sarili. Pasensya na kung ngayon ko lang ito sinabi sa'yo. Sana pumayag ka pa rin na magpanggap ng mama ni Marian. Hindi alam ni Kayla kung ano ang isasagot. Hindi kasi nga nagustuhan ang paglilihim ni Julius sa kanya tungkol sa ganoong kakritikal na bagay. Nakaramdam siya ng discomfort. Makalipas ang ilang segundo ay tsaka siya nagsalita. Magte-take risk na ako, Julius. Sayang naman kasi yung 1 milyon. Ngumiti naman sa tuwa si Julius. Huwag kang mag-alala, Kayla. Mag-hire ako ng personal bodyguard mo kapag lalabas ka ng bahay para naman kahit na papaano ay makaramdam ka na security. Salamat. Mukhang kailangan ko yan. Ikaw ba? Nag-hire ako ng personal bodyguard ko. Huwag mo na ako intindihin. Tinanong pa ni Kayla si Julius tungkol kay Marian at sinabi nga ni Julius na matapos ang aksidente ay panandalian munang tumigil sa pag-aaral si Marian hanggat maaari ay gusto nitong mabalik ang memorya ng bata nang sa ganoon ay makabalik na rin ito sa pag-aaral. Ayon kay Julius ay pinaimbestigahan na rin daw ang tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Celine. Ang problema lamang ay kulang ang mga ebidensya para masabing isang murder case ang nangyari. Na-record kasi sa CCTV ang atwal na pangyayari ng aksidente. Kaya naman magmula noon ay si Julius na lamang ang mag-isang nag-imbestiga. May sariling kwarto si Marian. Nagtungo roon si Kayla upang samahan itong maglaro ng mga Barbie dolls. Nagsuot siya ng damit ni Celine na sandaling iyon at ginaya rin niya ang karaniwang hairstyle nito na palagi naka-ponytail na ala Ariana Grande. Mama? Sabi ni Marian sa kanya. Naantig naman ang puso ni Kayla dahil kailanman ay wala pang sino ang tumawag sa kanya ng mama. Ano yun, anak? Kunin niyo po to, Mama. Sabi ni Marian at inabot sa kanya ang isang Barbie doll. Tinanggap naman yun ni Kayla. Hawak naman ni Marian ng isang Barbie at Ken doll. Nagsimulang nagsalita si Marian. Akin ang anak ko! Sa akin ang anak ko! Sabi ni Marian habang ginagalaw-galaw si Ken na para bang kay Ken ang linyang iyon. Hindi! Hindi ikaw ang ama niya! Tigilan mo ko! Aksidente lamang ang nangyari sa ating dalawa! Sabi naman ni Marian habang ginagalaw si Barbie na para bang kay Barbie ang linyang iyon. Hindi! Sa akin ang anak ko! Maraming beses na may nangyari sa atin! Sabihin mo na sa kanyang totoo! Sabi naman ni Ken. Inagaw ni Kayla ang Barbie at Ken kay Marian. Hindi siya komportable sa mga naririnig niyang conversation. Marian? Mahilig ka bang manood ng mga drama sa TV? Nagkibit palikat si Marian. Hindi ko po alam. Hindi ko po maalala. Sige. Masyado kasing pangmatanda ang mga sinasabi mo. May naalala ka bang ganoong linya sa mga napanood mong drama? O ng mama mo? Hindi ko po maalala. Sabi ulit ni Marian habang umiiling pa. Napaka-inosente nitong tignan. Mabuti pa, iba na lang ang laruin natin. Sabi ni Kayla at nagpunta sila ng garden habang naglalaro ng bola. Bandang 6:00 ng gabi ay dumating na rin si Julius galing sa trabaho. Nasa sala si Marian at nasa kusina naman si Kayla at Julius. Si Kayla ay inihahanda ang pagkain nila para sa kanilang hapunan. Ayun, okay naman. Medyo nakakapagod pala maging nanay, no? Diyos ko! Sabi na lang ni Kayla at natawa pa. Oo, hindi talaga basta-basta mag-alaga ng bata. Natigil sa paghihiwa ng kamatis si Kayla. Nga pala, Julius,
Mahilig bang manood ng mga drama sa TV si Celine? Mahilig siya manood ng mga Korean drama. Bakit mo naman natanong? Yung pinapanood ba niya mga Tagalized? Hindi. Lagi siyang nanonood ng original Korean. Mga local na drama, nanonood pa siya? Sa pagkakaalam ko, hindi siya mahilig manood ng mga drama sa TV kasi nasa stress daw siya. Bakit mo ba tinatanong? Kasi sinamahan ko maglaro si Marian kanina ng Barbie doll. Habang hawak niya yung Barbie at Ken doll, pinag-uusap niya yung dalawa. Tapos, yung conversation, masyadong pang-mature. Napaisip naman si Julius. Paanong pang-mature? Sinasabi ni Ken na anak daw niya yung anak ni Barbie. Pero base sa conversation, parang may iba ng asawa si Barbie. Parang sa understanding ko, may relasyon sina Barbie at Ken noon. Tapos yung anak nila ay anak ni Ken at hindi yung current na asawa ni Barbie. Hindi naman pinalaki ni Julius iyon. Baka at some point, nanonood ng drama sa TV si Celine at napanood din yun ni Marian. Siguro nga. Medyo nagulat lang ako kanina nung narinig kong gano'n ang conversation ni na Barbie at Ken. Kaya in the end, niyaya ko na lang siya maglaro ng bola sa garden. Ngumiti naman si Julius. Mabuti yun. Masyado pa siyang bata para ma-expose sa mga ganong ganap sa buhay. Anyway, tulungan na kita magluto. Pisan kasi, tinutulungan ko si Celine sa pagluluto. Salamat, Julius. Alam mo, hindi talaga ako masarap magluto. Kaya maganda na rin na matulungan mo ko. Para na rin maturuan mo ko kung paano magluto ng masarap na ulam. At matapos ay nagbihis na nga si Julius ang pambahay. At pagkatapos ay tinuruan na niya si Kela ng usual nilang ulam. Kinilig pa si Kela dahil pakiramdam niya ay siya si Celine. Pakiramdam niya mag-asawa sila ni Julius. Ganito palang pakiramdam na may asawa, no? Ang sarap siguro na sa pakiramdam. Lalo na kung mayaman kayo. Sabi na lang ni Kela at napabuntong hininga. Bakit? Wala ka bang boyfriend sa ngayon? Wala Hindi ako makafocus sa love life ko dahil sa dami kong bayarin. Pero after kong mabayaran ang utang ng family ko, magfo-focus na ako sa love life. Baka mamaya, mapag-iwanan pa ako. Oo, masarap pag-asawa. Lalo na kung mahal mo na sobrang asawa mo. Oo na, Julius, huwag ka na mag-inggit. Sabi naman ni Kela at tumawa. Tumawa na rin si Julius. Huwag ka mag-alala, makakahanap ka rin. Sa ganda mong yan, hindi imposibleng makahanap ka ng lalaki sa buhay mo. Kinilig naman si Kela. Naku, marami salamat. Sana nga, dahil gusto ko na magkaanak. Lalo na kung kasing cute ni Marian. Matapos sila magluto ay kumain na sila at nagsalo sa kusina. Nang matapos kumain ay naligo na si Kela upang matulog na. Nag-apply siya ng mga pampaganda sa kanyang muka. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Kaya naman binuksan niya iyon. Nakita niya si Marian na may dalang teddy bear. Hindi po ako makatulog, Mama. Sabi ni Marian. Sige, dito ka na lang matulog, anak. Sabay tayo matulog. At pareho nga silang nakahiga sa kama. Gusto mo bang basahan kita ng kwento? Opo, Mama. Gusto ko pong makinig ng kwento bago matulog. At pinasahan nga ni Kela si Marian ng kwento ni Pinocchio. Mayroon kasing fairytale book na nakapatong lang sa bedside table. Naisip pa ni Kela na baka palaging binabasahan ng kwento ni Celine si Marian noong nabubuhay pa ito. Nang matapos ang kwento ay gising pa rin si Marian. Naalala mo ba, Marian, na palagi kitang binabasahan ng kwento sa tuwing gabi? Umiling si Marian. Wala pa rin po ako naalala kahit na ano. Konti lang po ang mga naalala ko. Ano-ano ba mga naalala mo? Hindi ko na po maalala. Pero ang papa mo, hindi mo rin siya maalala? Hindi ko rin po siya maalala. Napabuntong hininga na lang si Kela. Mukha ngang complete anisya nga ang nangyari sa'yo. Napabuntong hininga siya ulit. Pero anak, naalala mo yung kwento ni na Barbie at Ken kanina? Saan mo nakuha yung ganong pag-uusap?
Hindi ko po alam, Mama. Yun na lang ang pumasok sa isipan ko. Hindi komportable si Kayla. Pakiramdam niya ay hindi lang basta-basta pumasok sa isip ni Marian ang bagay na yun. Pakiramdam niya ay naging malaki ang impact ng conversation na yun sa utak ni Marian bago ito nawala ng alaala. Kaya ngayon ay dala-dala pa rin ito ang ganoong mga pag-uusap. Binasahan na lang ni Kayla si Marian ng panibagong storya hanggang sa namalayan niyang nakatulog si Marian. Kaya naman natulog na rin siya. Kinabukasan ay walang pasok sa trabaho si Julius. Kayla, pupunta dito ang kaibigan ko. Galing siya sa Amerika at dito muna siya makikitulog ng ilang araw. Babalik din kasi siya sa Amerika soon. Kaysa mag-rent siya ng apartment, naisip kong dito na muna siya. Sige Julius. Wala namang problema sa akin. Kailan siya pupunta rito? Mamaya na. Biglaan din nga eh. Sige Julius. Pero alam naman niya siguro na nagpapanggap lang akong asawa mo, no? Yes, sinabi ko na sa kanya lahat. Kaya wala kang dapat ay kabahala, sabi ni Julius. Bandang 1:00 ng hapon dumating ang kaibigang ito ni Julius. Sa itsura nito ay masasabing kaedaran lang ito ni Julius. Siya nga pala si Kayla, ang panandali ang mama ni Marian, sabi ni Julius. Siya naman si Larry, Kayla, yung kaibigan ko. Ngumiti si Kayla. Nice to meet you, Larry. Me too, sabi ni Larry. Kumain ka na ba, Larry? Ipaghahanda kita ng pagkain. Ani ni Kayla. Hindi na. Kumain ako sa restaurant sa airport. Naparami ako ng kain kanina. Nakangiting sabi ni Larry. Magaan ang pakiramdam ni Kayla kay Larry. Halatang magiging malapit sila sa isa't isa. Na maghapon ay dinala ni Kayla si Mari sa playground na may layong halos 5 kilometro din mula sa kanilang bahay. Ang lugar na iyon ay specific para lamang sa mga batang 4 na taong hanggang 10. Hinatid sila ng bodyguard na hinar ni Julius para sa kanila. Habang naglalaro si Marian kasama ang ibang mga bata ay nasa gilid naman si Kayla habang nakaupo sa isang bench. Maya-maya ay nilapitan siya ng isang ginang na tingin niya na sa edad 30 na. Hello, napansin ko na kasama mo si Marian. Ikaw ba ang babysitter ni Marian? Kilala niyo si Marian? Tanong ni Kayla. Oo naman, palagi kami nagkakasabay ng mama niya rito. Palaging kalaro ng anak ko si Marian. Matagal ko nang hindi nakikita rito ang mama niya. Kamusta na siya? Katunayan yan. Patay na ang mama ni Marian, pagtatapat ni Kayla. Bumakas naman ang gulat sa mga mata ng kanyang kausap. Halatang hindi ito makapaniwala sa malungkot na balitang iyon. Kung ganun, patay na pala si Celine? Nakakagulat naman ang balitang yan. Parang kahapon lang, kasama ko lang siya dito. Condolence. Pero, curious lang ako. Ano naman ang relasyon mo kay Marian? Ako ang nagsisilbing nanay niya ngayon. Na-amnesia kasi si Marian at nabura ang mga alaala niya. Kaya kailangan kong magpanggap ng mama niya. Kailangan kong maiparamdam sa kanya ang pagmamalang isang ina. Baka in that way ay bumalik ang alaala niya. Naku, kawawa naman pala kung ganun. Sana nga ay bumalik ng mga alaala niya, sabi ng ginang. Pwede po bang huwag yun na lang pong sabihin kay Marian ito? Ano ka ba? Wala naman akong dahilan para sabihin niyo sa kanya. Parang anak ko na rin niya si Marian. Salamat po. Ano nga palang pangalan niyo? Kasi mukhang magiging frequent na ako rito dahil kay Marian. Maganda na rin na may kaibigan ako rito. Ako si Jana, sabi ng babae at inilahat ang kamay sa harapan ni Kayla upang makipagkamayan. Tinanggap naman iyon ni Kayla at nakipagkamayan nga siya rito. Ako naman si Kayla. Nice to meet you. At saka nila inihiwalay ang kanila mga kamay. Doon ay kinuwento ni Jana kay Kayla ang mga pinagsamahan nila ni Celine noon. Doon ay mas nakilala pa ni Kayla si Celine. Nga pala, naalala ko lang. Noong huling araw kong nakita rito si Celine, may lalaking lumapit sa kanya at para bang nag-aaway sila. Sino pong lalaki? Pagtataka ni Kayla. Hindi ko alam. Noong araw lang na yun kung nakitang lalaking iyon. Pero mukhang nagtatalo sila that time. Hindi ko naman sila marinig kasi nasa malayo ako. Mga anong edad pong lalaking yun? Tingin ko,
Mga kaedaran lang niya. Naalala niyo po bang itsura niya? Pinilit inalala ni Jana ang itsura ng lalaki. Sa totoo lang, hindi ko na rin masyadong maalala, Kayla. Saglit lang kasi yun. Ayos lang, Jana. Maraming salamat ah. Nang matapos maglaro ay umuwi na sina Kayla at Marian. Habang nagluluto si Kayla ng hapunan ay isip-isip niya kung sino marahil ang lalaking katalo ni Celine ng araw na iyon. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa hindi malamang dahilan. Maya-maya ay nagulat siya nang may magsalita mula sa kanyang likod. "Kumusta, Kayla?" sabi ng boses. Napalingon naman siya at nakita ang gwapong mukha ng kaibigan ni Julius na si Larry. "Ah, ikaw pala, Larry. Diyos ko, nagulat naman ako sa'yo," sabi ni Kayla at natawa pa. Natawa na rin si Larry. "Naku, pasensya naman kung ganun." "Hindi, okay lang. Malapit na palang matapos ang niluluto ko. Tulungan na kita," sabi ni Larry. "Wag na, okay na. Malapit na tong maluto. Habuti pa at maupo ka na muna dyan." Naupo nga si Larry sa upuan sa pagkainan. "Kumusta naman ang pagiging ina mo kay Marian? Ayos naman ba?" "Okay naman. Medyo makulit pero madali naman siyang pagsabihan." "How about her memory? Ano na ang progress nun?" "So far, wala pa rin. Wala pa rin siyang naalala na kahit ano." "Alagaan mo siya ng mabuti at iparamdam sa kanya ang lahat ng pagmamahalan na tanggap niya mula sa mama niya para naman bumalik na ang alaala niya kaagad. Alam ko kasing medyo stressed din ngayon si Julius. Hindi lang natin nakikita dahil hindi naman siya showy na tao." "Kaya nga, Larry, sana bumalik na kaagad ang memories niya," sabi na lang ni Kayla. "Anyway, nasasala siya. Naglalaro ng manika. Puntahan ko lang siya ha," sabi nito. "O sige, para naman may kasama siya." At lumabas na nga si Larry at tinungo si Marian na naglalaro sa sopa sa sala. Naiwan naman si Kayla sa kusina at tinapos na ang pagluluto. Nang maihanda na niya ang pagkain ay lumabas na siya ng kusina at pinuntahan sina Larry at Marian. Naabutan nga niyang hawak ni Larry ang isang manika at nagsasalita siya on behalf ng manika. Tawang-tawa naman si Marian sa lahat ng mga sinasabi ni Larry kaya napangiti si Kayla. Hindi niya alam na close din pala sina Larry at Marian. "Kain na tayo, Larry, Marian. Wait, akyatin ko lang si Julie sa itaas ha?" "Sige, salamat Kayla. Tara na Marian, kain na tayo." At hinawakan ni Larry ang kamay ni Marian at dinala ito sa kusina. Umakyat naman si Kayla patungo sa kwarto ni Julius at kumatok sa pinto. Kaagad naman lumabas doon si Julius. "Luto ng pagkain, Julius." "Sige, tara na." Habang naglalakad sila sa corridor ng second floor ay huminto sa paglalakad si Kayla kaya napahinto si Julius. "Nga pala Julius, kanina may nakapagsabi sa akin na noong araw na naaksidente si Celine, may nakita raw siyang lalaking katalo ni Celine. Para bang may pinagtatalunan sila." Napaisip naman si Julius. "Ha? Tungkol saan?" "Hindi narinig ng babae kasi nasa malayo siya." "Ano daw ang itsura ng lalaki?" "Hindi na rin niya tanda. Isang beses lang kasi niya nakitang lalaking yun." "Ganun ba? Sige, siguro kailangan ko rin mag-imbestiga sa park. Titignan ko kung may CCTV doon." "Mabuti nga yun. Kung may CCTV doon, baka malaman natin kung sino yung lalaki at baka makatulong yun para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari ng araw na yun." Nang kumakain na sila ay hindi nila pinag-usapan ang tungkol doon. Sa halip ay nagpaalam si Larry kay Julius kung pwede ba raw niya hiramin si Marian bukas at dadalhin daw niya ito sa mall bukas at bibilhan ng mga damit. Kamukha daw kasi ng yumaon nitong kapatid si Marian kaya napakalapit ng puso niya rito. "Ayos lang naman sa akin, Larry, pero kailangan mong isama si Kayla. Hindi pa kasi komportableng lumabas si Marian nang hindi kasama ang mama niya." "Sige, wala namang problema." "Marian, anak, narinig mo yun? Pupunta tayo sa mall bukas, kasama si Tito," sabi ni Kayla. "Okay po, sasama po ako," sabi naman ni Marian, kaya naman napangiti ang lahat.
Nang kinabukasan ay nagpunta si Julius sa playground at may nakita nga siyang CCTV na nakakabit doon. Inalam niya kung saan banda nakamonitor ang CCTV na yun at nang malaman ay kinausap niya ang may-ari upang panoorin ang footages ng araw na aksidente ni Celine. At nang mapanood niya ang video ay laking gulat niya dahil ang lalaking katalo ni Celine sa video ay isang lalaking hindi niya inaasahan. Sa kabilang banda naman, nasa mall si Kayla, Marian at Larry. Hawak ni Larry ang kanang kamay ni Marian at hawak naman ni Kayla ang kaliwang kamay ni Marian. Naglalakad-lakad sila sa mall na parang isa silang masayang kumpletong pamilya. Parang ikaw na ang papa ni Marian, Larry. Komento na lang ni Kayla. Oo, kasi matagal ko na rin pinangarap na magkaroon ng anak eh. Nagkataong kamukha ng yumae kong kapatid to si Marian. I mean, hindi naman sila necessarily na magkamukha pero may mga features lang sila na may kapareha. Sabi ni Larry. Oh, talaga? Condolence pala sa yumaong mong kapatid ha. Matagal na ba siya namatay? Oo, matagal na. Bagets pa ako. Sabi ni Larry. Hayaan mo. Ano bang gusto mong itawag ni Marian sa'yo? Kuya o papa? Ngumiti si Larry. Marian? Tawagin mo na lang akong papa ngayon, okay? Sige po, papa. Sabi naman ni Marian, sanhi upang umabot sa tenga ang ngiti sa mga labi ni Larry. Napangiti na rin si Kayla. Ang sarap siguro magkaroon ng sariling pamilya, no? Ini-imagine ko pa lang. Parang ang sarap na sa pakiramdam. True. Ikaw ba, Larry? Ang gwapo-gwapo mo ha? Mukha ka pang successful. Anong pumipigil sa'yo para hindi mag-asawa? May kapasidad ka rin naman para magkapamilya. Wala eh. Wala pang babae para sa akin. Nakakapanghinayang nga. Pero hindi ko naman minamadali ang sarili ko. Imposible naman. Sa gwapong mong yan, imposibleng walang magkakagusto sa'yo? Syempre meron naman. Ang kaso ay gusto ko ba? Alam mo naman pagdating sa pag-ibig, kailangan mutual ang parehong party. Hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal. Paliwanag ni Larry. Kung sa bagay, tama ka naman. Inenjoy nga nila ang araw nila. Marami silang pinuntahang magagandang lugar maliban sa mall, lalo na ang Manila Ocean Park. Kumuha pa ng maraming litrato si Larry kasama si Marian. Talagang napakalapit ang puso niya dito dahil nga kamukha ito ng kanyang kapatid. Samantala, hindi pa man natatapos ang pagtatanghal ng mga performers sa pinapanood nilang isang show sa Manila Ocean Park ay nagring ang phone ni Kayla. Tumatawag sa kanya si Julius. Pinapauwi na sila ni Julius at sumunod naman siya. Ano meron? Tanong ni Larry. Pinapauwi na kami ni Julius eh. Ganun ba? Iwan mo na lang sa akin si Marian. Naku, pasensya na Larry. Hindi pwede eh. Pinapauwi na talaga kami ni Julius. Sabi ni Kayla. Ganun ba? Sige, hihatid ko na kayo. Salamat Larry. Pagka-uwi nga nila sa bahay ay kaagad na pinuntahan ni Julius si Kayla sa kanyang kwarto. Kinabahan pa si Kayla dahil iniisip niyang baka gusto makascore ni Julius sa kanya. Hindi pa siya handang ibigay ang kanyang virginity. Pero nang pumasok siya sa kwarto ay nakahinga siya ng maluwag dahil wala naman palang masamang balak sa kanya ang kanyang amo. Napanood ko na yung CCTV footage, Kayla. Nagtaka naman si Kayla dahil sa random na sinabi ni Julius, wala man lang itong context. Ha? Anong video? Yung CCTV sa playground. Nag-activate naman ng pagiging chismosa ni Kayla. Talaga? Anong nangyari sa CCTV? Not much. I just saw them arguing about something. That afternoon, wala namang masyadong nangyari. Sinong them? Pagtataka ni Kayla. Celine and Larry. Sabi ni Julius na lubos namang ikinabigla ni Kayla. Ha? Si Larry? Paano nangyari yun? Di ba sabi mo kakagaling lang niya sa Amerika? Naguguluhan tanong ni Kayla. I don't know. Yun ang sabi niya sa akin. Nag-alala naman si Kayla. Tinanong mo na ba si Larry kung anong pinagtatalunan nila ng araw na yun? Tatanungin ko pa lang siya. Sa totoo lang, biglang natawa si Julius. Hindi ko rin alam kung bakit ko ba ito sinasabi sa'yo. Hindi, ayos ang sakin.
Matagal na kasi ako nakikurious eh. Syempre unfair naman kung hindi ko malalaman yun eh. Ako nag-inform sa'yo nun. Sabi naman ni Kela. Kausapin ko na lang siya mamaya. At matapos noon ay kumatok nga si Julius sa guest room ni Larry. Nang bumukas ang pinto ay kaagad siyang pumasok at sinara ang pinto. Yes bro? Sabi naman ni Larry. Larry, kailan nga ulit yung dating mo dito sa Pilipinas? I think like 3 days ago. Nabanggit ko na yun sa'yo, di ba? Bakit mo natanong? Pagtataka ni Larry. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nagsisinungaling? Seryosong tanong ni Julius, na halatang ayaw magsayang ng oras. Naging seryoso din si Larry dahil sa tono ni Julius. Anong ibig mo sabihin bro? June 4, nang araw na naaksidente si Celine, ang asawa ko. Nalaman ko nakikipagtalo ka sa kanya sa playground. May CCTV, kaya please, huwag mo nang itanggi. Pumuntong hininga si Larry na halatang may takot sa mga mata, para bang may sikreto siyang pilit at tinatago. Sandali siyang hindi nakasagot hanggang sa nabagot sa kakahintay si Julius. Anong sinisikreto mo sa akin, Larry? Sabihin mo na sa akin, hindi ako magagalit, sabi ni Julius. Nagklaro ng lalamunan si Larry. Wala ako sinisikreto. Anong sinasabi mo? Tumawa pa siya upang pagaanin ang kanilang atmosphere. Mayroon, Larry. Hindi ka magsisinungaling sa akin kung wala. Umamin ka na. Hindi naman ako magagalit eh. Okay. Ang totoo niyan, umuwi ako dito almost 3 months. So ano yung pinagtatalunan yun ng asawa ko sa playground? Mayroon kasi siyang utang sa akin na hindi niya mabayad-bayaran, Julius. Natawa si Julius para pagaanin ang kabas at puso niya. Please be serious, Larry. I'm not gonna buy that. I'm serious, Julius. Bakit ba hindi ka naniniwala? Totoo yun. Pilit ng ngiting sabi ni Larry. Ganun ba? Magkano ang utang niya? I think umabot na yun ng 100,000 pesos. I see. Babayaran ko na sa iyo ngayon. Wag na, Julius. Hindi tamang ikaw ang magbayad sa utang niya. Wala na rin naman siya, kaya pinalagpas ko na ang utang niya. Hindi naniniwala si Julius kay Larry. Alam niyang may tinatago itong sikreto, pero hindi naman niya ito kayang pilitin na magsalita kung ayaw nito. I see. Larry, alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang inililihim niyo ng asawa ko, pero alam kong malalaman ko rin yun soon. Nakababa lamang ang tingin ni Larry hanggang sa maya-maya ay lumuhod ito sa harapan ni Julius habang nasa baba lamang ang tingin. Julius, sasabihin ko na ang totoo. Mangiyak-iyak na sabi ni Larry. Nagulat naman si Julius kung bakit kinailangang gawin iyon ni Larry. Hinintay niyang magsalita ang kaibigan. Ang totoo niyan, nagkaroon kami na sexual na relasyon ni Celine habang kayo noon. May nangyari sa amin ng ilang beses, pero nakonsensya sa Celine kaya pinilit niya akong lumayo. Halos manginig ang buong kalamnan ni Julius sa kanyang narinig. Natulala siya at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa nalaman. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa namin sa iyo, Julius, pero ito na rin siguro ang tamang oras para malaman mo ang katotohanan. Katotohanan na hindi mo anak si Marian. Anak ko siya. 3 years ago, nagduda ako na baka anak ko siya. Kaya ipinapaternity test ko siya. At positibo ngang ako ang ama ni Marian. Halos bumagsak sa sahig si Julius sa kanyang nalaman. Kung hindi lang niya nasalo ang sarili, ay baka nga tuluyan siyang bumagsak. Alam kong mahirap paniwalaan ito, lalo pa at napakabuti ni Celine. Pero nangyari ang lahat ng hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa galit ni Julius ay hindi na niya napigilan pang sarili na suntukin si Larry. Nalilisik ang mga mata niya at lumalabas din ang ugat sa kanyang noo. Namumula rin ang kanyang buong muka hanggang sa kanyang mga tenga. Hindi na nakalaban pa si Larry dahil tinanggap na lamang niya ang bawat suntok ni Julius. Kung hindi lang dumating si Kela upang umawat, ay baka napuruhan na ng malala si Larry. Kanina pa kasi nakikinig si Kela sa labas ng kwarto, kaya naman narinig niya ang mga pasabog ni Larry. Larry, umalis ka na muna, please. Pakiusap ni Kela.
Tumayo na nga si Larry at lumabas na ng kwarto. Napaupo naman sa sahig si Julius at napasandal sa paanan ng kama. Tulala at hindi makapaniwala. Natroma siya sa kanyang nalaman. Hindi niya matanggap na nagawa yun ni Celine sa kanya noon. Gusto niyang magalit, pero paano siya magagalit sa taong patay na? Hindi alam ni Julius kung paano ilalabas ang lungkot, sakit at sama ng loob na kanyang nararamdaman. Kaya naman, kusa na lang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang nadurog naman ang puso ni Kayla sa kanyang nakita. Kaya naman, niyakap niya si Julius. Hindi sila nagsalita ng mga sandaling iyon. Tanging iyak lamang ni Julius ang maririnig sa loob ng kwarto. Nang matapos ay inalalayan na lang ni Kayla si Julius na bumalik sa sarili nitong kwarto. Pinaupo ni Kayla si Julius sa kama. Iwan na lang muna kita rito, Julius. Kailangan mo muna siguro mapag-isa para naman makapag-isip-isip ka ng malalim, sabi ni Kayla at pagkatapos ay lumabas na siya. Nagtungo si Kayla sa kwarto ni Marian at naabutan niya ito naglalaro ng manika. Napatakip na lang siya ng bibig habang pinagmamasdan si Marian dahil halos gusto niyang maiyak para sa isang inosenteng bata. Ang amang kinilala nito sa loob ng 7 taon ay hindi pala nito totoong ama. Hindi nila alam kung paano iyon ipapaliwanag kay Marian knowing na napakabata pa nito. Matapos ang araw na iyon ay umalis na rin si Larry sa loob ng bahay ni Julius. Nagpaalam lamang ito kay Kayla at pinapasabi kay Julius na humihingi itong muli ng paumanhin sa kataksilan niya sa nakaraan. Kinabukasan, patungo sa trabaho si Julius pero kumain muna siya sa kusina. Tulog pa naman si Marian kaya silang dalawa lang ang naroroon. Kamusta ka na, Julius? Tanong ni Kayla. Ayos na akong Kayla. Ayos naman talaga ako. Tugon nito. Alam kong hindi ka okay, Julius. Siguradong hindi sapat ang isang araw lang na pag-iyak. Siguradong kailangan mo ng mas mahabang panahon para tuluyang mag-grasp ang lahat ng mga nalalaman mo. Salamat, Kayla, sa suporta, sabi ni Julius. Julius, hindi sa nangihimasok ako pero pwede ko bang malaman kung ano ang balak mo kay Marian? Ipapapaternity test ko si Marian. Pero paano kapag... Tsaka ko nasagutin yan, Kayla, kapag may lumabas ng resulta. Sige, sorry pala kung masyado ako matanong ha. Kinabukasan nga, pinapaternity test ni Julius si Marian. Ilang araw ang lumipas tsaka lumabas ang resulta. At nang malaman niya ang resulta, bagamat hindi na siya nagulat, ay labis siya nasaktan dahil dumating ang resultang kinatatakutan niya. Hindi nga niya totoong anak si Marian. Ilang araw siyang hindi nakatulog na mahimbing dahil sa nakumpirma niya. Nabubulabog ang utak niya kahit sa trabaho ay hindi siya makapag-focus hanggang sa nag-decide siyang mag-file ng leave. Ilang araw siyang nakaramdam ng anxiety at depression at wala siyang ibang nakakausap kung hindi si Kayla. Habang lugmok siya sa kalungkutan ay nariyan si Kayla sa kanya para bigyan siya ng pag-asang mabuhay. Ano nang balak mo ngayon kay Marian, Julius? Lakas loob na tanong ni Kayla. Anak ko pa rin si Marian, kahit na ano mangyari. Paninindigan ko na ang pagiging tatay ko sa kanya. Nasimulan ko na to, kaya kailangan ko yung tapusin, sabi ni Julius. Pero, paano si Larry? Ipagkakait mo ba sa kanya ang pagiging tatay niya kay Marian? Hindi nakapagsalita ng ilang sandali si Julius dahil maging siya ay lubos din nakokonsensya. Alam niyang mali na ipagdamot kay Larry ang anak nito. Wala siyang karapatang maging ama ni Marian. Kayla, isipin mo na lang kung ano ang mararamdaman ni Marian kapag nalaman niyang nabuo siya sa isang pagtataksil. Pero kahit na malaman niya yun ang dapat dahil yun ang totoo. Julius, siguro kailangan mo nang i-give up si Marian sa kanya. Hindi ko siya ibibigay sa kanya. Desidido si Julius sa desisyon niya. Isang hapon, dinala ni Kayla si Marian sa playground upang paglaruin ito roon. Nakikipag-usap lang siya kay Jana habang hinahayaang maglaro si Kayla. Maya-maya ay kinabahan siya nang makitang wala na sa lugar na pinaglalaruan si Marian.
Napatayo siya sa gulat habang nagpalinga-linga sa paligid. Oh, anong problema, Kayla? Tanong ni Jana. Si Marian, asan na siya? Inilibot lamang nila ang paningin nila hanggang sa nagulat si Kayla nang makitang akay-akay na ng isang lalaki si Marian. Marian! Sigaw ni Kayla dahil sa matinding kaba at takot. Hinabol niya ang lalaki at laking gulat siya nang malamang si Laddie ito. Laddie! Pulalas na lang ni Kayla. Ngumiti naman si Laddie ng pilit. Oh, ikaw pala, Kayla. Kinuha ni Kayla si Marian sa mga bisig ni Laddie. Anong ginagawa mo? Marahang tanong ni Kayla pero halatang hindi siya komportable. Ayaw rin kasi niyang mabulabog ang isipan ni Marian. Makikipaglaro lang sana ako kay Marian. Marian, punta ka muna kay Ate Jana. Utos si Kayla at ibinaba si Marian. Sige po, sabi naman ni Marian at nagtungo na nga ito kay Jana na nasa upuan habang nakatingin sa kanila. Nang silang dalawa na lang ni Larry ay doon sinamaan ng tingin ni Kayla si Larry. Larry, anong ginagawa mo? Balak mo bang kunin si Marian mula kay Julius? Oh, ano ngayon? Anak ko siya, kaya may karapatan ako sa kanya, sabi ni Larry. Larry, naiintindihan kita kung gusto mo siyang makuha. Pero wag mo naman siyang bigla-bigla na lang kukunin. Idaan mo to sa maayos sa paraan. Marian, kung naiintindihan mo ko, ito na ang tamang pagkakataon para makuha ko si Marian. Nawala na siya ng alaala. Magsisimula kami ng panibago. Huwag na nating hintayin na bumalik pa ang alaala niya, tsaka nito siya ibigay sa akin. E paano naman si Julius? Buong buhay niya, ang akala niya siya ang ama ni Marian. Tingin mo ba madali para sa kanya na bigla na lang i-give up si Marian? Alam ko mahirap, pero kailangan niyo yung tanggapin. Hindi siya ang tatay at kahit sa mata ng batas, alam ng lahat na ako ang pinaka may karapatan kay Marian. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko ipinagdadamot si Marian sa'yo. Ang sa akin lang, pag-usapan niyo to ni Julius. E paano ko hindi niya ibigay sa akin ang anak ko? E di tsaka mo to idaan sa batas. Magkano gusto mo? Tanong ni Larry. Nagulat naman si Kayla. At the same time ay sinamaan niya ng tingin sa Larry. Gusto mo ba akong bayaran para hayaan kang kidnapin si Marian? Hindi ko siya kikidnapin. Kukunin ko lang kung ano ang dapat sa akin. Pagkaklaro ni Larry. Yun din yun. Pareho lang yun. Hindi ko hahayaang gawin mo yun kahit magkano pa ang ibigay mo sa akin. Hindi mo mabibili ang dangal ko. Umalis ka na bago pa man ako tumawag ng pulis. Sige, idaan na lang natin to sa batas. Gagastos lang si Julius sa malaking pera at magsasayang ng oras. Pero kung gusto niya yun, sige, pagbibigyan ko siya. At matapos noon ay umalis na nga ito. Binalikan naman ni Kayla si Marian at niyakap ito. Halos kumawala ang puso niya kanina na makitang hawak-hawak ni Larry si Marian. Mabuti na lang at napigilan pa niya ito. Oo, siya yung ka-argumento ni Celine noon. Yung lalaki sinasabi mo. Alright, siya nga yun. Pero bakit niya kinukuha si Marian? Ang akala niya mag-isa rito si Marian, kaya kinuha niya. No worries, misunderstanding lang ang nangyari. Sabi na lang ni Kayla. Hindi na niya sinabi pa ang sensitive na kwento ng pagtataksil ni Celine dahil masyado na yung personal. Nang makauwi sina Kayla at Marian, ay kinausap ni Kayla si Julius sa kwarto nito at sinabi ang mga nangyari kanina. Sobrang nagulat si Julius nang malaman ang tungkol doon at nakaramdam din siya ng pangamba para sa safety ni Marian. Sinabi rin niya kung hindi mo siya ibibigay, idadaan niya ito sa korte. Julius, ano nang gagawin mo? E di magdemandaan kami. Julius, huwag mo sana itong masamain ha. Pero kasi, kapag napatunayan ng korte na anak ni Larry si Marian, matatalo ka lang. Dahil sa mata ng batas, sa totoong tatay dapat mapunta si Marian at hindi sa'yo. Ako ang totoong tatay ni Marian. 7 years akong naging totoong tatay sa kanya. Pero Julius, hindi titingin ng korte sa tagal na pinagsamahan niyo o sa lahat ng effort na naibigay mo sa kanya.
Titingin sila sa paternity test. Pagkumbinsi ni Kayla. Kung si Kayla kasi ang tatanungin, ay dapat ay isuko na lamang ni Julius ang bata. Oo at masakit, ngunit iyon ang nararapat. Hindi na nakapagsalita pa si Julius dahil alam niyang may mga katotohanan ang sinabi ni Kayla. Pasensya na Julius, kung masyado na ako nakikialam. Inaalala lang kasi kita. Gusto kong tanggapin mo ang katotohanan dahil ayoko mapaano ka kapag hindi mo yun natanggap. Ipaglalaban ko si Marian hanggang sa dulo. Wala akong pakialam kahit na matalo ako, sabi ni Julius. At wala nang ibang nagawa si Kayla kung hindi ang hayaan na lamang si Julius sa kung ano ang gusto nitong gawin. Nang mga sumunod na araw ay napansin ni Kayla ang kaunting pagbabago kay Julius. Palagi na lamang nitong tinitignan si Marian na may lungkot sa mga mata. Ramdam ni Kayla ang takot kay Julius na mawalay mula sa kanyang kinilalang anak. Awang-awa si Kayla pero wala naman siyang magagawa para kay Julius kung hindi ang suporta na lamang sa mga bagay na gusto nitong gawin. Sa loob ng mga araw na iyon ay hindi rin niya maiwasang magkaroon ng kakaibang nararamdaman para sa binata. Lubha niyang nagugustuhan ang labis-labis at walang kapalit na pagmamahal ni Julius para kay Marian. Kahit alam na nitong hindi nito sariling anak si Marian, ay hindi pa rin mawala ang pagmamahal nito. Hindi lahat ng tao ay may ganoong klase ng pagmamahal. Gusto na nga mag-resign ni Kayla sa kanyang trabaho dahil hindi niya afford na mas lalo pang mahubog ang pagmamahal niya para kay Julius. Gusto niyang habang maaga pa ay maputol na ang umusbong na pagmamahal na iyon. At the same time, ay ayaw naman niya itong iwan sa ere. Alam niya ngayon ang oras na pinakakailanganan ni Julius ang karamay sa problema. Lumipas pa ang mga araw at nakatanggap nga ng subway na si Julius upang imbitahan siya sa korte. Pumunta naman siya at doon nagsimula ang hearing. Gabi-gabing nakikita ni Kayla si Julius na nagdarasal sa Diyos at umaasang may milagro mangyari. Lumipas pa ang halos 2 buwan na pabalik-balik sa korte ay nagkaroon na ng desisyon ang korte kung kanino mapupunta si Marian. At ang desisyon iyon ay isang desisyon na bagamat hindi na ikinagulat ni Kayla at Julius ay kinalungkot naman nila. Naipanalo ni Larry ang korte. Sa loob ng kotse, habang pauwi at nagmamaneho ay umiiyak si Julius. Nasa tabi naman niya si Kayla na nakatingin lamang sa kanya nang may simpatya. I'm so sorry, Julius. Umiling si Julius at pinunas ang luha sa gilid ng mga mata. Pinilit na lang niyang ngumiti. Wala kang dapat na ikahingi na sorry, Kayla. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga, ipinaglaban mo si Marian. Hindi ka naman siguro niyan kakalimutan. Siguradong tatatak pa rin sa isipan niya na tatay ka niya. Hindi na siguro. Magugulo lang ang utak niya kapag 2 ang papa niya. Mas maganda kung ibigay ko na lang kay Larry ng buo si Marian. Oras na siguro ito para kalimutan ko siya. Hinimas na lang ni Kayla ang likod ni Julius bilang pagsuporta. Pagdating nila sa bahay ay ngumiti si Julius at niyakap at binuhat si Marian na hawak ang isang teddy bear. Kumusta na ang baby ko? Tanong ni Julius. Ayos lang po, Papa. Sagot naman ni Marian. Good girl ka ba now? Yes po, Papa. Di ba po, sinabi niyo pong kapag good girl ako ngayon, pupunta tayo sa Enchanted Kingdom. Oo naman anak. Pupunta tayo roon sa susunod na araw. Tayong 3 ni Mommy. Okay? Yehey! Excited na po ako, Papa. Sabi ni Marian. O sige na, maglaro ka lang dyan. Sabi ni Julius at ibinaba na nga si Marian. Pinagmasta naman ni Kayla si Julius at napansin niyang gusto na naman itong umiyak dahil sa sobrang lungkot at sakit. Sobrang awang-awa si Kayla at gusto na niyang umiyak na rin. Nang sumunod na araw nga ay dinala ni Julius si Marian sa Enchanted Kingdom kasama si Kayla. In-enjoy lamang nila ang araw nila roon dahil alam nilang iyon na ang huling araw na magkakasama silang lumabas na 3. Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Julius kay Larry sa isang coffee shop upang pag-usapan ang tungkol kay Marian.
Magkaharap silang nakaupo sa isang table habang nasa harapan nila ang mainit na kape at cake. Sa susunod na araw, ibibigay ko na sa'yo si Marian. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko siya itatakbo sa'yo, sabi ni Julius habang nasa baba ang tingin. Maraming salamat, Julius, sa understanding mo. Alagaan mo siyang mabuti. Nakagaya sa binigay kong pagmamahal sa kanya. Gagawin ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya sa loob ng 7 years. At sorry ulit sa nangyari sa amin noon ni Celine. Huwag mo nang bagitin yan dahil nagagalit lang ako, sabi ni Julius. Yan lang ang gusto kong sabihin. Nga pala, gusto ko lang idagdag na ipinuputol ko na ang pagkakaibigan natin. Simula ngayon, hindi na kita kaibigan at ayaw na kitang maging kaibigan pa. Tumayo na si Julius at umuwi na. Nang dumating siya sa bahay, muli niyang niyakap si Marian nang napakahigpit. Ayaw man niyang ipakita sa anak ang sakit na kanyang nararamdaman, pero sa loob-loob ng puso niya ay halos sumabog na iyon. Namang gabi ay nag-request pa si Marian na sabay-sabay silang matulog nila Kela. Habang nakahiga silang tatlo sa kama, ay nasa gitna naman si Marian. Marian, may sasabihin ako sa iyo, sabi ni Julius. Ano po yun, Papa? Kasi, naalala mo pa naman si Larry, di ba? Yes po, Papa. Bakit po? Kasi, siya talaga ang tunay mong ama, sabi ni Julius. Hindi madaling sabihin iyon para sa kanya, pero kailangan na niya sabihin ang totoo. Hindi naman nakapagsalita si Marian. Tila ba nalilito pa ito kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Malungkot ka ba? Tanong ni Julius. Opo, Papa, sabi naman ni Marian. Hayaan mo. Aalagaan ka niya ng lubos. Hindi ka niya pababayaan. Tumango lamang si Marian. Napaiyak na lang si Julius dahil hindi na niya napigilan pa ang kanya sa loobin. Naaawad naman si Kela kung kaya't niyakap niya si Marian at niyakap din ni Julius si Marian upang hindi nito makita ang pag-iyak niya. Dumating na rin ang araw na pinakakinatatakutan ni Julius at iyon ay ang araw na isusuko na niya si Marian kay Larry. Marian, susunduin ka na ng papa mo ngayon, ha? Sabi ni Julius. Papa, may sasabihin po ako sa inyo, sabi ni Marian. Bumalik na po ang mga alaala ko. Naalala ko na po kayo, Papa. Bakit niyo po ako ibibigay kay Kuya Larry? Tanong ni Marian na ikinabigla ni na Julius at Kela. Nanlaki ang mga mata ni Julius at hinawakan ang magkabilaang balikat ni Marian. Naalala mo na kami ng mama mo? Tanong ni Julius. Marian, naalala mo na siya? Tanong ni Kela nakabado. Hindi ikaw ang mama ko! Sigaw ni Marian nang umiiyak. Papa, nasaan po si Mama? Napaiyak na rin si Julius dahil hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Anak, naalala mo naman na naaksidente kayo, di ba? Opo, Papa. Ang totoo niyan, wala na ang mama mo. Nasa langit na siya at binabantayan tayo. Umiyak na nang umiyak si Marian. Napatakip na rin ang bibig si Kela at naluha na lamang siya. Mahigpit na niyakap ni Julius si Marian. Marian, hindi ako ang totoo mong ama. Si Larry ang totoo mong ama, kaya kailangan mo nang sumama sa kanya, okay? Magpakabait ka sa kanya, ha? Ayoko po! Hindi ko po siya papa! Umiiyak na sigaw ni Marian. Makinig ka, anak. Siya ang totoo mong ama at wala na akong magagawa ngayon. Maluha-luha ang sabi ni Julius habang yakap-yakap pa rin si Marian. Doon naghalumpasay si Marian. Umiyak ito ng umiyak at nagmakaawa na wag siyang ibigay kay Larry. Pero wala namang magagawa si Julius kung hindi ang isuko ito kay Larry dahil kung hindi ay makakasuhan pa siya ng kidnapping. Sa huli ay ipinaubayan na lamang ni Julius si Marian kay Larry kahit talabag ito sa kanyang kalooban. Naiwan na lamang sa loob ng bahay sina Julius at Kela. Pareho silang umiiyak. Nakaupo pa sa sahig si Julius habang nakasandal sa sopa.
Niyakap naman siya ni Kayla mula sa likod habang tumutulo ang mga luha niya sa balikat ni Julius. Ilang araw ding hindi nakatulog na mahimbing si Julius dahil nga para bang nawalan na siya ng ganang mabuhay. Wala na si Celine at ngayon ay wala na rin si Marian sa kanya. Para bang wala ng ibang matutunguhan pa ang buhay niya. Kahit gusto mang umalis ni Kayla mula sa bahay ay hindi niya ginawa dahil sa nag-aalala siya para sa kalagayan ni Julius. Nangangamba siya na baka mamaya ay maisipan ni Julius na gawan ang sarili ng masama. Kaya naman inoobserbahan muna ni Kayla si Julius ng ilang araw kung kailan maayos na ang kaisipan nito. Nang tingin niyang bahagya na ito nakaka-move on at nakakangiti na, ay tsaka na siya nag-decide na magligpit ng mga kagamitan. Nakaupo sa sopa si Julius nang nilapitan siya ni Kayla habang bitbit nito ang isang travel bag kung saan nakalagay ang mga gamit niya. "Oh, Kayla," sabi ni Julius. Ngumiti si Kayla pero halatang maluha-luha ang kanyang mga mata. "Aalis na ako, Julius. Total, natapos na rin naman ang trabaho ko bilang fake mother ni Marian," sabi ni Kayla. "Ganun ba? Pasensya na pala kung wala naman akong naitulong para bumalik ang alaala ni Marian." "No, malaki ang naitulong mo sa akin, Kayla. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang tungkol sa relasyon ni Larry at Celine. Ikaw ang naging daan para malaman ko yun." "Maraming salamat sa lahat, ha." "Nagre-resign ka na ba talaga? Gusto mo bang magtrabaho ka na lang sa akin?" "Ha? Anong trabaho naman?" "Anything. You can be my secretary," sabi naman ni Julius. "Hala, seryoso?" Gulat na sabi naman ni Kayla. "Oo naman. Wala namang problema sa akin. Graduate ka naman ng college, diba?" "Actually, hindi ako graduate. Second year lang ang natapos ko." "That will do. Ayos ang sa akin." Pinag-isipan ni Kayla kung tatanggapin niya ang alok na yun hanggang sa naalala niyang may umusbo nga palang pag-ibig sa puso niya. Ngumiti na lamang siya. "Huwag na siguro, Julius. Kasi sa totoo lang, sa loob na maikling panahon na magkasama tayo, may mga kung ano-anong pagtibok ako naramdaman sa puso ko para sa'yo. Ayoko naman mailab sa'yo dahil alam ko masasaktan lang ako." Tumayo si Julius at nilapitan siya at pagkatapos ay tumawa. "Bakit ka naman masasaktan?" tanong ni Julius. "Kasi, alam mo na." "Hindi ko alam. Ano ba yun?" "Hindi tayo talo. Mayaman ka, edukado, gwapo pa. Ako, patatas lang," sabi ni Kayla. "Huwag mo ngang masyadong ibinababa ang sarili mo. Hindi ka patas. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Ang ganda mo kaya?" Kinilig naman si Kayla at napangiti pa siya pero pinilit niyang itago iyon. "Ano ka ba? Nambobola ka na naman eh. Alam kong dala lang yan ang stress mo. Huwag ka muna umalis. Malulungkot ako kapag nawala ka. Ikaw na lang ang mayroon sa akin ngayon." Lalo pang kinilig si Kayla. "Sinasabi mo dyan? Akala mo ba ikaw lang ang may umusbong na pagmamahal? Ako rin kaya. Natutunan din kitang mahalin sa loob ng maikling panahon na magkasama tayo. Hindi mo lang alam pero sa tuwing magkakasama tayo ni Marian ay naalala ko noong kumpleto pang pamilya namin." "So, anong ibig sabihin nito?" "Ang ibig sabihin nito ay, total, gusto mo na rin naman ako. Pwede ba maging tayo na?" Hindi makapaniwala si Kayla sa kanyang narinig. "Nagchuchok ka lang naman, di ba? Imposible magkagusto ka sa akin." "Bakit naman imposible? Lalaki ka ba?" At natawa naman si Kayla. Sa lalaki lang ako hindi nagkakagusto, Kayla. Kaya huwag kang magulat. Masyado mo lang binababa ang sarili mo, kaya mo sinasabi yan." Kinuha ni Julius ang hawak na travel bag ni Kayla at ipinatong ito sa sahig. "Huwag ka nang umalis. Simula ngayon, dito ka na tumira, okay? Kung hindi ka pa masyadong komportable na makipagrelasyon sa akin, edi just be my secretary for the meantime.
para mas makilala pa natin ang isa't isa. Okay ba yon? Kaya ko ba yung itrabaho? Yes, kayang-kaya mo. Napangiti na lang si Kela. Pero, hindi mo naman ako ginagamit para gawing escape sa kalungkutan mo ngayon, hindi ba? Umiling si Julius. Huwag kang masyado mag-overthink. Walang kinalaman yun dito. Kung pipilitin mo ko, di... Sige, sure, papayag na ako. Salamat, Kela. Lalo nilawakan ni Kela ang kanyang ngiti sa mga labi. Sa paglipas ng panahon ay nakikita na niya ang unti-unting panunumbalik ng saya kay Julius. Kaya naman napatatag na si Kela dahil sa wakas ay unti-unti nang nakaka-move on si Julius sa lahat ng mga nangyari. Alam naman niyang sariwa pa rin ang sugat sa puso ni Julius. Pero nagsisilbi siyang medisina para kay Julius upang humupa ang sugat ni iyon. Sa paglipas ng panahon na magkasama sila sa isang bubong ay natutunan na nga nilang mahalin ang isa't isa. Hanggang sa naging sila na nga. Makalipas ang 5 buwan ay nag-propose si Julius sa kanya at tinanggap naman niya ang proposal na yun. Walang kalagyan ang tuwa sa puso ni Kela dahil hindi niya inaasahan na ang dati niyang amo ay magiging asawa niya. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-iibigan ni Kela at Julius. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe ay mangyaring pakiclick ang subscription button at pakihit na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong istorya na aming i-upload sa mga susunod na araw. Muli ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta para sa ating channel.